Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mali ang manloko ng kapwa, pero may gumagawa pa rin ito. Ang rason dahil sa matinding pangangailangan at eto na rin ang nakasanayan. Ikaw, kabarangay, handa ka bang manloko ng kapwa mo dahil kailangan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Brando, lagpas 40 na ang edad. Meron akong asawa at itago na lang natin siya sa pangalang Jenny. Mas matanda lang ako ng ilang taon sa kanya. May isa kaming anak na babae na nasa probinsya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mimi. Inaalagaan siya ng nanay ko dahil hindi namin siya kayang bantayan dito sa Metro Manila. Saka naisip namin na mas safe si Mimi sa probinsya kumpara sa magulo at masalimuot na buhay dito sa Metro Manila. Nagpapadala na lamang kami sa nanay ko ng 2 beses sa isang buwan. Hindi naman kami nagkukulang ng sustento. Lalo't malaki naman ang kinikita naming mag-asawa, marami na nga kaming naipundar na gamit sa probinsya para maging komportable ang buhay namin. Naparenovate nga rin namin ang bahay para mas lumuwag at gumanda yon. Pwede na ngang ipanglaban sa mga kapitbahay naming kumakayod sa ibang bansa. Paano nga ba yon nangyari? Paano kaming nakakasabay sa mga may kaya naming kapitbahay sa probinsya? Marami ang nagtatanong. At dito ko lang sa Barangay Love Stories aaminin. Scammer kami ng asawa kong si Jenny. Yun na nga naging kabuhayan namin mula noong napadpad kami rito sa Metro Manila. Bihasa na kami sa panloloko ng kapwa namin. May mga pailan-ilan na muntika na kaming mahuli. Pero mas madalas, nakakalusot kami. At ang maganda pa kapag nakalusot kami ay paldo kami sa pera. Kaya nga lahat ng gastusin ng anak naming si Mimi ay naibibigay namin. Pero syempre hindi nila alam yon. Sino ba namang magulang ang gustong ipaalam sa kanyang anak na isa siyang scammer? Ang palabas na lang namin nagbabuy and sell kami ni Jenny. Naniwala naman sila, lalo na ang anak namin at ang nanay ko. Ayun! Sumakses din! Napapayag mo na yung kausap mo na mag-online transfer na? Uy, ako pa ba? Bilib talaga ako sa karisma ng misis ko. Bola! Papalibre ka lang eh. Magpapalibre talaga ako sa'yo. Mas pumaldo ka ngayon kaysa sa akin eh. Uy, kumusta ba yung ini-scam mo sa concert tickets? Hindi pa ba kumakagat? Ayaw mag-down payment. Gusto kaliwaan. May trust issues. May nabasa raw kasi sa isang group na kapag concert tickets, kailangan meet up palagi sa mismong concert. Kainis. Bakit kasi magtsatsaga ka dyan sa pag-i-scam ng concert tickets? Marami nang gumagawa niyan eh. Tsaka matatalino mga nanonood ng concert no? Lalo na yung madalas dyan. Alam na nila ang kalakaran. Hindi na sila mauuto sa ganyan. Kaya nga eh. Dati sa sobrang pagkadesperado ng mga last minute na bibili ng ticket, papatusin nila kahit triple pa ang patong. Pero ngayon, kahit 500 pesos na down payment, ayaw na nila. Pero ang lakas din ng kitaan dyan ha. Lalo na kapag K-pop yung magko-concert. Naku, kahit nga triple pa, papatusin nila yan eh. Galingan mo na lang sa pagtambay dun sa mga group ng mga naghahanap ng concert tickets. Meron ka pa rin siguro mauto dun, lalo na yung mga baguhan. Yun na nga ang ginagawa ko eh. Saka pinipm ko na direkta yung mga nagpo-post.
Hindi na ako nagko-comment sa post nila para hindi makaamoy ang mga malalakas ang pakiramdam. Lugi talaga sa mga matatalas ang pakiramdam. Kapag matagal mag-reply, panigurado, nag-i-screenshot na yan para ma-post at ma-verify dun sa groups nila. Mabuti na lang at marami akong Facebook accounts na nabili. Isang beses ko lang ginagamit ang isang account. Tapos dispatch na kagad pag naipang-scam ko na. Ako nagturo niyan sa'yo, di ba? Believe talaga ako sa'yo eh. Ikaw talaga ang reyna ng scammers. Ay, hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi mong yan. Pero okay pa rin. Basta ang importante, meron akong na-scam na 15,000 pesos. 15,000 pesos? Akala ko ba 10,000 lang? Ayaw mo pa ba nun? Nagpapadagdag kasi ako eh. Kunwari meron siyang kukumpetensyahin buyer. O ayun, hindi na nakapag-isip ng tama. Nagdagdag siya ng 5K para sure daw na ibigay ko sa kanya yung item. Panay sigurong iyak nun ngayon. Baka nga pinost na niya ako sa Facebook niya eh. Huli na no, na-transfer na kagad sa bangko natin yung na-scam ko sa kanya. Buti malaki nakuha mo ngayon. Pwede na nating ituloy ang pagpunta natin sa Cebu para magbakasyon. Oo nga eh, yung bakasyon talaga natin sa Cebu ang nag-inspire sa akin na galingan ko sa pang-i-scam kanina. Gusto ko na talagang makatikim ng lechon sa karkar. At pabisita ang mga simbahan doon. Meron nga raw isang simbahan doon na naghihimala. Lalo kapag first time mong makapasok doon. Nakita ko nga yun dun sa isang vlogger. Kailangan natin mapuntahan yun para makapag-wish tayo ng good health sa atin at marami pang biyaya. Tama. Kailangan natin magpalakas. Lalo't parang ini-evil eye na tayo ng mga in-scam natin. Nakakaramdam ka rin ng evil eye? Kasi ako nitong mga nakaraan, para akong nangihina eh. Lagi ko pang nakakagat yung dila ko. Ako sumasakit naman ang ulo ko kahit hindi ako stress at kumpleto naman sa tulog. Tapos lagi pa ako natitisod. Ako nga rin. Kainis yung mga nangi-evil eye sa atin. Hindi na lang i-let go yung mga nakuha natin sa kanila. Hindi sila nag-iingat eh. Tama! Kasalanan nila eh. Dinala lang talaga tayo sa mundo para i-test kung kaya ba nilang pagganahin ang kutob at utak nila. Kaso parehong palyado. Kaya yan, tayo tuloy ang pumaldo. Magkaklase kami ni Jenny noong high school. Doon kami unang nagkakilala. Hindi kami nakagraduate dahil nabuntis ko si Jenny ng maaga. Nagsama na lamang kami, hindi pa kami pwedeng magtrabaho noon. Kaya kinupkop kami ng magulang ni Jenny. Ilang buwan lang ang nakakalipas na kunan si Jenny. Pinaghihiwalay na kami noon ng mga magulang niya dahil wala naman na akong obligasyon sa kanya. Pero mas mahal namin ang isa't isa. Kaya nilaban namin ang relasyon namin. Umalis kami sa poder ng magulang ni Jenny, tumira naman kami sa nanay ko. Biyuda na ang nanay ko kaya masaya siyang bumalik ako roon para may makasama na ulit siya. Ako lang kasi ang anak ni nanay. Mabait pa ang nanay ko kaya naman noong tumungtong na ako sa tamang edad, pinangako ko sa kanya na magtatrabaho ako para makatulong sa kanya. Pero dahil nga hindi kami nakapagtapos pareho ni Jenny, kaya hindi rin kami pinalad na makahanap ng trabaho sa probinsya. Pa-extra-extra lamang kami sa kung saan-saan. Hindi nagkasya yon sa pangangailangan naming tatlo. Kaya naman naisipan naming makipagsapalaran sa Metro Manila. Pero mas mahirap pala ang buhay dito. Kung hindi ka gagawa ng masama ay hindi ka makakausad. Yun ang madalas na sinasabi ng mga nakakasabayan namin sa paghahanap ng trabaho. Dumikit na yon sa utak namin. Kaya naman naisip naming makipagsabayan sa mga nandaraya. Gumawa na rin kami ng masama at doon na nga kami natutong mang-scam. Doon na kami umusad, nakapagpadala kami ng malaking halaga kay nanay. At kampante na kaming magkaroon ng anak. Nang nabuntis si Jenny kay Mimi, lubos naming pinagpasalamat yon. 1 taon makalipas siyang mga nakainiwan na agad namin sa probinsya si Mimi para makapag-focus kami sa pang-i-scam ni Jenny. Kainis? 2 araw ko binubola tapos biglang aatras sa usapan. Ang alin? Di itong ini-scam ko para doon sa computer set. Akala ko sure buyer na nung matsyempohan ko siya sa marketplace sa Facebook. Ang dami pang tinanong. Kailangan ko patuloy mag-search sa internet ng mga gusto niyo malaman para magmukhang totoong binibenta ko ang computer. Tapos bigla sasabihin pas daw.
Minura mo sana. Minura ko nga. Sinabi ko sinayin niya lang yung 2 araw ko. Tapos binlak ako bigla. Makarma sana siya. Ay, malas ka lang talaga ngayon. Maligo ka ng asin mamaya, pangontra sa malas. Pwede ba yung iodized salt? Rock salt dapat. Yun ang turo ng mga matatanda. Wala na tayong rock salt. Lagi mo kasing pinampapaligo eh. Kasi nga, lagi ako minamalas itong mga nakaraan. Eh di naman pala umiepekto yung asin sa malas eh. Baka sadyang matatalino lang yung mga sinusubukan mong i-scam. Ang dali na kasi mag-search sa Facebook ng tips para malaman kung scammer ang kausap mo. Kaya nga eh. Alam mo, nire-report ko yung mga ganyang post para mawala ka agad at hindi mabasa ng iba. Di bale, makakaisip pa tayo ng ibang paraan para makapang-scam. Yung hindi pa alam ng ibang wais sa scam. Sana nga. Kinakabahan ako baka matigil na itong pang-i-scam natin dahil tumatalino na ang mga tao. Brando, O bakit? naisip mo ba kung dapat na tayo mag-retire sa pang-scam? Hindi, dito ako magaling eh. Madaling kumita. Saka, hindi pa naman tayo naabutan ng karma. Ay, Jenny, may problema ba? tinatamaan na ako ng konsensya, Brando eh. Bakit? Kanina kasi, may na-scam ako na lola. Lagi ka naman nang i-scam ng lola. Bakit bigla ka nakokonsensya ngayon? Kamamatay lang nung asawa eh. Nakita ko siya sa Facebook na naghahanap na mag-a-assist para makuha niya yung pensyon ng asawa niya. Nagpanggap akong agent. Naniwala naman kagad. O tapos? Ayun, dating gawi. Nagpanggap ako na nakita kong milyon ng pensyon na makukuha ng asawa niya. Pero kailangan mag-security deposit siya ng 20K para matransfer kagad sa kanya yung milyon na pensyon ng asawa niya. Kasi ang sinabi ko, under the table yung transaction kaya kailangan ng assurance. At nagkakahalaga ng 20K ang assurance? Ang galing talaga ng misis ko. Hindi ako proud sa ginawa ko, Brando eh. Umutang siya sa mga kamag-anak niya para mabuo yung 20K. Hindi niya pinagsabi ang tungkol sa mga sinabi ko kasi yun yung biniling ko sa kanya eh. Inutusan ko siyang magsinungaling na kunwari pang-ospital niya. Tapos binenta rin niya yung mga gamit nilang mag-asawa. Pati yung wedding ring nilang mag-asawa para mabuo lang yung 20K. Pero nakuha mo yung 20K. Oo! Tapos nagpasalamat pa siya sa pagtulong ko. Sinabi pa nga niya na ipagdarasal niya ako sa baklaran kapag lumakas-lakas siya. Wala na siyang kasama sa buhay. Lahat ng mga anak niya patay na. Kaya kailangan doon niyang magpalakas kung gusto niyang makalabas-labas. Doon ako tinamaan ng konsensya. Binlock mo na ba? Oo. Hayaan mo na. Total, matanda na rin naman siya eh. Hindi niya na madadala sa hukay ang pera niya. Hindi mo ba nagigets yung punto ko? Napakasama nung ginawa kong panluloko dun sa matandang yun eh. Sagad sa buto. Patapos na nga ang buhay niya sa mundo na to. Pero niloko ko pa rin siya. Imbis na magpapahinga na lang siya sa bahay niya, nagawa ko pang bigyan siya ng iisipin niya at ikasasama ng loob niya. Ayoko na, Brando. Tigilan natin to. Ayoko nang mang-scam. Ayoko nang manloko. Yun ang unang beses na nakita ko na konsensya si Jenny. Ang unang beses na nakita ko rin siyang umiyak. Nasaktan ako roon at doon ko na-realize na mali talaga ang ginagawa namin. Pero dahil masyado kaming gahaman sa pera at dahil gusto namin kumita ng mabilis kaya nagpakalunod kami sa panloloko ng ibang tao. Nabulag kami sa limpak-limpak na salapi na pinaghirapan ng iba. Hindi kami nakaramdam ng takot lalo na ng mali dahil masyadong masaya ang pakaramdam. Na makahawa ka ng maraming pera at nabibili mo lahat ng gusto mong gamit. Pero noong mga oras na nakapag-usap kami ni Jenny tungkol sa nararamdaman niyang konsensya, doon na natanggal ang piring sa mga mata ko. Tama siya. Maling-mali talaga ang manloko ng kapwa. Doon ko nga biglang naisip yung mga taong naloko namin. Saka ko naramdaman yung mga mensahe nila noon ng pagmamakaawa na kung pwedeng ibalik lang sa kanila kahit kalahati ng iniskam ko sa kanila dahil kailangan nila. Yung iba naman ay sinasabi na pampa-ospital yon ng magulang nila. Ang iba naman ay sinasabi na pangpaaral ng mga anak nila. Karamihan naman ay sinasabi na yon na lang ang natitira sa inipon nila sa mahabang panahon.
Hindi ako nakaramdam ng konsensya noon kapag nababasa ko yon. Diretso block nga ako sa kanila para hindi na ako makarinig ng pagdadrama sa kanila. Pero ng mga oras na yon habang pinagmamasdan kong umiiyak si Jenny dahil sa konsensya, para akong tinutusok ng maraming karayom sa lalamunan. Hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. Nakokonsensya na ako sa lahat ng aming nagawa. Nag-usap na nga kami ni Jenny na tumigil na sa kakaskam ng mga tao. May naipon naman kaming pareho kaya pwede na ring pagsimula sa plano naming magnegosyo. Binalak din namin na umuwi na sa probinsya at doon na lamang magtayo ng negosyo naming sari-sari store. Nagustuhan nga ni nanay ang ideya namin yon dahil makakasama na niya kami. Pati tuloy ako ay na-excite. Inisip ko nga rin na magnegosyo ng mga kambing at manok. Lahat naman ang gusto kong gawing negosyo ay sinuportahan ni Jenny. Basta wag lang daw kaming manluloko ulit ng tao. Noong nakalipat na kami sa probinsya ay nakaramdam kami ng saya. Parang bumalik kami sa pagkabata. Noong time na payapa at madali pang lahat para sa amin. Doon namin na feel na tama ang desisyon naming talikuran ng mundo ng pangi-scam. Mas lalo na noong time na nakita namin ang saya ng mukha ng anak naming si Mimi. Kung paano niya kami niyakap at sinabing nagpapasalamat siya. At magkakasama na kami. Doon nga naiyak lalo si Jenny. Doon kami nakaramdam ng pagsisisi na iniwan namin sa probinsya ang anak naming si Mimi. Nagsayang kami ng ilang taon at napag-iwanan namin ang anak namin dahil sa pagiging gahaman sa pera. Pero nangako kaming babawi sa kanya. Kaya lang parang ang hirap bumawi sa kanya lalo't naninibago kami sa buhay probinsya. Anong oras na? Mag-aalas 8 na ng gabi. Mag-aalas 8 pa lang? Bakit pala tayo pumunta dito sa kwarto? Matutulog na. Ang aga pa! Ganito naman talaga sa probinsya. Maaga matulog ang mga tao. Labas muna tayo. Di ako makatulog. Tambay muna tayo sa sala. Andun si nanay. Baka maistorbo. Doon daw matutulog kasi naiinita sa kwarto niya. May aircon naman sa kwarto niya. Bakit di na lang niya gamitin yun? Ang dami pa namang lamok sa sala. Alam mo naman si nanay. Hindi komportable sa aircon. Sumasakit daw ang ulo niya sa lamig. Hayaan mo na. Dito na lang tayo sa kwarto. Mag-cellphone ko na lang dyan. Hindi ko na nga nagagamit yung cellphone ko . Iniwan ko yata dun sa kusina. Wala kasing signal palagi. Tas ang hina pa ng sagap ng wifi dito sa atin. Hayaan mo. Tatawagan ko ulit yung internet para ipacheck. Tapos magpakabit na rin tayo ng cable para may mapanood tayo kapag nabuburyong. Ang hirap pala dito sa probinsya, no? Kala ko mag-e-enjoy na ako kasi peaceful, malinis yung hangin, hindi na kailangan magmadali. Pero habang tumatagal, nakakaumay. Natatapos yung buong araw na wala man lang nagagawang exciting. Ilang buwan pa lang naman tayo dito. Nag-a-adjust pa lang kasi tayo. Ang tagal din natin tumira sa Metro Manila. Kailangan lang natin siguro ng bagong hobby. Ano ba magiging hobby natin dito sa probinsya? Magwalis sa mga tuyong dahon sa bakod tuwing hapon. Magbisikleta sa bukid para bumili ng bigas na malagkit. Pumunta sa plaza para manginain ng balot at uminom ng buko juice. Ayoko ng ganun. Mamasyal tayo sa Sabado sa bayan. Merong maliit na mall doon para hindi ka na maburyong dito sa bahay. Iyon na nga . Maliit na mall. Ano naman mapapasyalan doon? Baka butika lang at grocery store ang meron doon sa loob. Tsaka kung sa bayan pa yan, mahihirapan na naman tayo sa masasakyan. Alam mo namang bihirang dumadaang bus o jeep dito sa atin papunta ng bayan. Alam mo, binigay ko na lahat ng pwede nating gawin. Lahat na lang tinabla mo. Sorry . Malungkot lang kasi talaga ako ngayon . Ang tagal ko nang hindi sinasabi pero buryong na ako dito sa probinsya. Wala talaga magawa . Namimiss ko na yung bilis ng buhay sa Metro Manila. Lalo na yung mga 24/7 na kainan. Dito sa probinsya wala man lang ma-orderan kapag may cravings ka. Ewan ko . Pero kahit traffic sa EDSA, bigla akong namiss. Dito na kasi ang buhay natin, Jenny. Kalimutan mo na Metro Manila.
Paano kung makakalimutan ng Metro Manila? Yun yung nagbigay sa atin ng biyaya, di ba? Biyaya na galing sa panloloko. Kaya nga natin tinalikuran ng Metro Manila dahil magbabagong buhay na tayo dito sa probinsya. Kasi Huwag mo sabihin… para kasing namimiss ko ng mang-scam eh. Ha? Weird ba? Para kasing namimiss ko yung adrenaline kapag may naloloko ka. Alam mo yun? Tsaka aminin mo, nakakamiss sumawak ng maraming pera. Ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Okay, pero paano kung bumalik tayo sa Metro Manila? Hindi na tayo mangi-scam. Hanap na lang tayo ng marangal na trabaho. Basta doon lang tayo titira ulit. Ayoko na kasi dito, Brando eh. Ayoko na ng masyadong payapang buhay. Paano naman yung anak natin? Iiwan na naman natin si Mimi. Sa totoo lang, napapansin ko sa kanya na naaalibadbara na rin siya sa akin kasi panayan lapit ko sa kanya eh. Alam mo namang nagdadalaga na yung anak natin. 14 na nga siya sa susunod, di ba? Ayaw nang masyadong dumidikit sa mga magulang yung mga ganong edad. Kaya ayos lang siguro sa kanya kapag umalis ulit tayo rito. Pumayag ka na, ha? Balik na tayo ng Metro Manila. Kumapit pa sa braso ko si Jenny sabay titig sa akin. Alam niyang yon ang kahinaan ko. Wala tuloy akong nagawa kundi ang pumayag. Kahit alanganin na. Paano ko ipapaliwanag kay nanay na nagbago na ang isip namin na tumira kasama siya sa probinsya? Okay lang ba kay Mimi na iwan ulit namin siya? Kakayanin ba nga sikasuhin ni nanay ang mga kambing, manok at sari-sari store na negosyo namin? Ang dami kong tanong noon, pero hindi ko kasi matanggihan si Jenny. Kasi aminado rin ako na gusto ko ring bumalik ng Metro Manila. Hindi ko lang masyadong pinahalata kay Jenny pero sang-ayon ako sa kanya na nakakaburyong sa probinsya. Nakakamiss talaga ang mga iniwan naming buhay sa Metro Manila. Lahat halos ng kailangan namin ay andun na sa syudad. Oo, at mas malinis at payapa sa probinsya. Walang gulo at simple lang ang buhay. Pero bakit kaya hindi ko yon hinahanap-hanap? Pinag-usapan namin kung paano ipapaliwanag kina nanay at Mimi ang plano naming pagbalik sa Metro Manila. Kinabukasan, pinaalam na namin sa kanila na aalis na kami para bumalik ng Metro Manila. Hindi naman sila nagulat. Sabi nga ni nanay, alam niyang hindi na kami sanay sa buhay sa probinsya. Natawa na nga lang siya at ginusto pa rin naming subukang bumalik sa probinsya kahit mas maganda ang buhay namin sa Metro Manila. Wala rin namang naging problema sa anak naming si Mimi. Nasanay na rin naman daw siya na hindi kami nakakasama. Pagkatapos nga ng pagpapaalam namin yon, binili na namin lahat ng kailangang gawin para sa mga iniwan naming kambing, manok at tindahan kay nanay. Kami pa rin ang magsusupply ng kailangan para sa negosyo namin yon. Maganda na rin daw yon para may pagkabalahan silang maglola pag alis namin ni Jenny. At makalipas nga ang 2 araw, nagbalik na kami ng Metro Manila. Na-excite kami sa pagbabalik namin. Naghanap kami kaagad ng trabaho pero hindi kami pinalad. Umabot na ng 1 buwan pero wala pa rin. At ang masakit ay paubos na ang natitirang pera namin, Papa Dudut. Ay, pagod. Bukas, subukan naman natin maghanap sa Pasay ng trabaho. Baka doon na tayo pala rin. Negative dun. Galing lang dun yung isang tropa ko nung isang araw. Wala rin daw siyang nahanap na trabaho. Malawak naman ang Pasay eh. Hindi naman niya siguro nasuyod lahat ng sulok nun. Makakahanap tayo doon. Tiwala lang. Ganyan din ang sinabi mo sa akin nung nasa Makati tayo. Tiwala lang. Makakahanap din tayo dun. Ano nangyari? Huwag mo na kasing kontrahin para makahanap tayo. Nakakapagod na kasi. Puro tayo lakad. Paulit-ulit pa tayo nabasa dahil sa ulan. Ang masama pa nito, hindi pa tayo nakakakain ng maayos. Puro biskwit at puro hingi ng tubig sa karinderya. Kailangan natin magtiis. Puro na lang tiis. Bigla tuloy ako nagsisisi na umalis sa probinsya. Bigla ako nainis sa traffic at sa bilis ng buhay dito sa Metro Manila. Naiinis na rin ako pero wala naman tayong magagawa. Ang dami nating kakumpetensya dito sa syudad eh. Tapos sila nakaabot pa ng kolehiyo. Tayo,
Ano bang laban natin sa kanila? Jenny, Bakit? naisip mo bang kaya hindi tayo nakakahanap ng trabaho dahil sa karma? Karma sa mga niloko natin noon. Dapat nga tapos na yun kasi nagbago na tayo ngayon eh. Malay mo, ngayon pa lang singilan. Ay, hindi pwedeng maningil ngayon. Lagpas due date na. Grabe, nagawa mo pang tumawa dyan. Kasi kung hindi ako tatawa, kakabahan ako. Paano nga kasi kung karma natin to, no? Pero sana hindi. Kasi nakikita naman ng Diyos na nagsisisi na tayo at hindi na tayo uulit. Ilang buwan na rin tayong hindi nangi-scam, di ba? Saka dati, nagbibigay pa tayo ng bare sa mga nanlilimos. Ayun! Nakabawi naman siguro tayo doon, di ba? Ang hirap pala talaga magbagong buhay. Ang daming pagdadaanan. Pero kasi ito naman yung tamang gawin eh. Yan mo, makakaraos din tayo. Puro na lang walang kasiguraduhan. Brando, lahat naman ng bagay walang kasiguraduhan eh. Kailangan lang natin subukan. Mali ba kung natutokso ako ngayon na bumalik sa pang-i-scam? Malapit na maubos ang pera natin. Kailangan pa natin magpadala kay nanay. Hindi na tayo babalik sa pang-i-scam. Tama na yung dati. Baka mas lalo lang bumigat ang buhay natin kung babalik tayo doon. Sinusubok lang tayo ng Diyos. Malaki ang reward nito kapag nalagpasan natin. Sigurado ako doon. Kung kailan naman nagbabago ang tao, saka naman susubukin. Dapat kung masasama pa tayo, doon tayo tinagtad ng pagsubok para maisip natin gumawa ng tama. Huwag ka nang magreklamo dyan. Mamaya mas lalo pa tayong pahirapan. Sige ka. Ay, mabuti na lang at nakakalakas ng loob ang tawa mo. Babawi ako sa'yo pag nakahanap na ako ng trabaho. Pasensya ka na kung ganito ako mag-isip ngayon ha. Ay nako, magtutulungan tayo. Makakabangon din tayo. Ay, may natira pang sabaw dun sa niluto ko kaninang instant noodles. Gusto mo bang ipainit ko para ipang sabaw sa kaning lamig? Niyakap ko si Jenny dahil gusto kong itago ang mukha ko sa kanya. Naiiyak na kasi ako noon at hindi ko kayang ipakita sa kanya na nanghihina na ako ng sobra. Alam kong kailangan niya akong masandalan ng mga oras na yon. Yun na nga lang ang pwede kong magawa sa sitwasyon namin, ang gawin niya akong sandalan. Pagkatapos ng yakap na yon ay hinila na niya ako sa kusina para samahan siyang ipainit ang natitirang sabaw ng instant noodles at kanin. Dinagdagan namin yun ng tubig at nilagyan ng asin at sili para magkaroon ulit ng lasa. Naglaga din kami ng isang itlog at naghati na kami roon para may ulam kami. Awang-awa ako sa mga sarili namin ng mga oras na yon. Hindi naman ganon ang buhay namin noon. Dati nung kalakasan ng pang-i-scam namin, hindi ako mapapakain ng instant noodles. Puro kami pa-deliver ng masasarap na pagkain. Ang laki ng pinagbago ng buhay namin ni Jenny. Mula nung tinalikuran namin ang mundo ng pang-i-scam. Pero kailangan naming magtiis, mahirap lang talaga sa simula. Pagkatapos nga naming kumain noon ay nakaramdam pa rin kami ng gutom. Kaya binusog namin ang tiyan namin sa pag-inom ng maraming tubig. Pinilit na rin naming matulog kaagad para hindi na namin maisip ang awa sa sarili namin. Pero bago kami humiga, inaya ako ni Jenny na magdasal. Ayoko sana dahil masama ang loob ko. Pero nang pinisil niya ang kamay ko at tumitig sa akin ay doon na naman ako napasunod. Sinabayan ko siya sa pagdarasal at aaminin ko na gumaan ang loob ko pagkatapos ng dasal na yon ng asawa ko. Baka nga totoong nakikinig ang Diyos sa amin ng asawa ko. Nagpatuloy kami sa pagdarasal ni Jenny sa pag-asang makatulong yon sa mabilis na paghahanap namin ng trabaho. Nangyari nga bago tuluyang maubos ang pera namin, nakahanap na kami ng trabaho. Nakuha si Jenny tendera ng karne ng baboy sa palengke. Ako naman ay kinuha bilang isang delivery rider. Hindi naman ito mga trip naming trabaho kaya lang wala naman na kaming ibang choice. Okay na rin po ito kesa sa wala. Sakto lang din naman ang sahod at kahit papaano ay hindi kami nagkukulang ng padala kina nanay at mimi sa probinsya. Naging pagsubok sa amin ang mga bagong trabaho namin.
Lalo't hindi namin hawak ang sarili naming oras. Di gaya nung nangi-scam pa lamang kami, kaya naman nanibago kami ng ilang buwan. Pero pagkatapos noon ay nasanay na lang din kami, Papa Dudut. Pero ang hindi namin nakasanayan at napaghandaan ay yung panloloko at pandaraya sa amin ng mga customer namin. Madalas na nabibiktima noon si Jenny, lalo na tuwing maraming tao. Hirap kasing mag-focus si Jenny kapag napapalibutan siya ng maraming tao. Mabilis siyang mag-panic. Mabilis siyang mawala sa huwisyo niya. Kaya naman nasusshort siya madalas. At syempre sa kanya pinagbabayad yon ng kanyang amo. Uy, late ka atang nakauwi ah. Gutom ka na ba? Kain na tayo. Umorder ako ng tapa dyan sa kanto. Pinadamihan ko yung sibuyas. Gusto mo yun, di ba? Halika na. Mauna ka na. Sabay na tayo. Maliligo ka ba muna? Matutulog na ako. Teka, kumain ka muna para may laman ng sikmura mo. Sigurado akong pagod ka sa trabaho mo kanina. Yun na nga eh. Napagod ako kaya kailangan ko na matulog. Tikman mo man lang sana kahit konti itong tapa. Baka magbago isip mo. Hindi magandang matulog ng gutom. Ang kulit mo naman, Brando eh. May problema ka ba? Bakit bigla ka na lang naninigaw dyan? Eh kasi kanina ko pa sinasabing ayokong kumain. Ang kulit mo. Sabi ko naman sa'yo na magpapahinga na ako kasi pagod na ako. Pagod na pagod! May nangyari ba sa trabaho mo kanina? Halika, usap tayo. Hindi pwedeng ako yung inaatake mo ng ganyan. Sorry. Pati tuloy ikaw nadamay. Halika, mag-usap tayo. Ano pa nangyari? Na-short na naman ako sa trabaho eh. Na naman? Iniskam ako nung isang customer ko eh. Wais! Iniskam? Paano nangyari yun? Ikaw ang reyna ng scam. Hasaka na kung paano mangilatis na manloloko. Sinamantala nung customer na yon na maraming bumibili kanina sa pwesto ko. Feeling ko pa nga yung iba, kasabwat niya eh. Ay, kakasama talaga ng loob. Sumisikip yung dibdib ko kapag naaalala ko yun. Kaya mo bang ikwento? Baka makabawas ng inis kahit konti. Ay, panay kasi ang turo sa mga karne nung customer na yun kanina. Panay ang tanong kung magkano at kung anong magandang parte ng baboy na pwede niyang bilhin para dun sa iluluto niya. Ang dami pa niyang sinasabi para malito ako. Nakipagkwentuhan pa nga dun sa ibang customer. Tapos bumili siya ng 1 kilong baboy. Inabot ko kagad sa kanya para maasikaso ko naman yung iba nagpapakilo. Tapos bigla niya ako hinihingian ng sukli dun sa 1K na inabot daw niya. Wala naman siya binigay sa akin. Sigurado ko bang wala siyang inabot? Bakit parang mas tunog kinakampihan mo pa yung scammer na yun? Hindi ko siya kinakampihan. Gusto ko lang maalala mo kung wala talaga siyang inabot para masolusyonan na natin to. Sigurado ako. Kasi matandain naman ako kapag may inaabot sa akin lalo na kapag pera. Ano pa nangyari? Sinabi ko sa kanya na wala siyang inaabot sa akin na 1K. Nagpapatulong ako dun sa ibang customer na nandun. Pero tahimik lang sila. Natatakot siguro. Tapos sinindak niya ako. Sinabi niya kukunin na lang daw niya yung 1K at hindi na siya bibili ng karne. Hindi na ako nakapag-focus nun. Lalo nung sinabi niya sa akin na ipapapulis niya ako. Hindi ko alam kung miyembro ba yun ng budol-budol gang. Kasi pagkatitig ko sa mata niya, bigla ko na lang inabot yung 1K tapos hinayaan ko pa siyang kunin yung 1 kilong karne. Ano ba yan, Jenny? At ang nakakainis pa doon, tsaka nagsalita yung isang customer na nangbubudol daw talaga yung babaeng yun. Natatakot lang silang magsalita kasi lagi raw may dalang kutsilyo yun sa bag niya. Paano na yung na-scam niya sa'yo? Alam na ng boss mo. Oo, sinabi ko kagad pero sabi niya kailangan ko raw bayaran yun. Pwede raw ibawas sa sahod ko. Nagmakaawa nga ako na wag niyang ibawas sa sahod ko kasi biktima lang naman ako ng scam eh. Pero ayaw niya. Mamili daw ako. Ibabawas sa sahod ko o tatanggalin niya ako sa trabaho. Anak ng tokwa. Ay, hindi ko alam ang sasabihin sa'yo. Baka lalo lang sumama ang loob mo eh. Iabot mo na nga lang sa akin yung tapa. Damihan mo yung sibuyas ha. Babawiin ko na lang to sa pagkain. Ganyan nga. Di bale, tulad ng lagi mong sinasabi, makakabawi rin tayo. Sinusubukan lang tayo ng Diyos kung talagang desidido na tayo magbago. Pag napatunayan natin nagbago na tayo, malaki na siguro ang reward natin. Yumakap sa akin si Jenny pagkatapos ng huling sinabi ko. Naawa ako sa asawa ko pero wala naman na kaming magagawa doon sa nang scam sa kanya ng pera. Doon ko na-realize na ang bigat pala talaga ng ginawa naming panloloko noon.
Isipin nyo na lamang mahigit 1,000 lang ang in-scam kay Jenny pero sumama na ng todo ang loob niya. Paano pa kaya yung nararamdaman ng mga in-scam namin na umabot na ng mahigit 10,000 kada tao, hindi ba? Hindi na namin pinag-uusapan ang tungkol doon sa in-scam kay Jenny. Para hindi na rin bad vibes lalo't kumakain kami noon ng paborito niya. Pagkatapos lang naming kumain ay nakipag-video call na lamang kami sa anak naming si Mimi para pangbawas lungkot. Kaso'y nadagdagan lang ang stress namin ang ibalita sa amin ni Mimi na may kailangang bayaran sa school nila. Nagpatong-patong na naman ang problema pero ang sabi ni Jenny sa simula lang talaga magiging mahirap ang lahat dahil nasa simula kami ng pagbabago. Marami talagang bagay ang gugulat sa amin at magpapasama ng loob. Doon ako bilib sa asawa ko dahil kahit ang hirap na nang nangyayari sa amin ay sinusubukan pa rin niyang manalig na may pupuntahan lahat ng pagsubok na pinagdaraanan namin. Tulad ng dati bago matulog ay nagdasal kami para humiling ng tulong. Humingi kami ng magaan na buhay sa Diyos at dagdag na pagkakakitaan. Gumaan ang loob namin pagkatapos ng dasal na yon. Pero mabilis ding binawi ang gaan na yon, kinabukasan ng ako naman ang mapagdiskitahan ng pagsubok. Ako naman ang nagkaroon ng problema sa trabaho ko. Oh! Brando, ano ba? Halos sirain mo ng pinto natin ah! Nakakainis kasi! Nakakabuisit! Huwag kang magwala! Ano ba? Makakasira ka ng gamit eh! Sisirain ko na talaga lahat ng gamit natin sa sobrang hassle ng araw na to sa akin. Kumalma ka nga! Halika nga rito, mag-usap nga tayo! Paano kung kakalma? Ninakawan ako. Ninakawan ka? Nang ano? Ninakaw ang cellphone ko. Saan? Paano nangyari yun? Kanina habang naipit ako sa traffic, bigla na lang may humablot ang cellphone ko mula doon sa motor ko. Eh dapat alerto ka lalo na't alam mong expose palagi ang phone mo sa daan. Alerto naman kasi ako. Kaya lang, may mga batang namamalimos na panay ang hampas sa motor ko. Binubugo ko palayo. Tapos, hindi ko na napansin na itinakbo na yung cellphone ko. Kung hindi pa ako sinigawan nung nasa gilid ko na rider, hindi ko mapapansin na na-snatch na pala yung cellphone ko. Ano ba namang mga tao yan? Hindi lumaban ng patas, mapanlamang. Sinubukan mo bang habulin? O may tumulong man lang ba sa'yo? Hinabol ko. Pero wala naman tumulong sa akin eh. Hindi ko nga alam kung ano itsurno ng hablot ng cellphone ko. Hindi ko rin alam kung saan direksyon siya tumakbo. Nakailang tanong ako sa mga rider doon pero wala naman sila masabi. Baka natatakot din sila, baka sila naman yung balikan. At meron pa nangyari na isa. Ano na naman yan? Sa kakatakbo ko para mahabol yung snatcher, nahulog naman yung wallet ko. Ano? May nakadampot na rin noon pero wala lang gusto umamin. Sobrang malas talaga. Ando lahat ang kinita ko buong araw eh. Huwag mong pagdiskitahan ang mga gamit natin, Brando. Ano ba? Hindi naman nila kasalanan kung bakit may mga magnanakaw sa paligid natin eh. Isa pa itong mga gamit natin. Nakakainis tignan. Bakit mo naman dinadamay ang mga gamit natin? Ang papangit eh. Kumpara sa mga gamit natin noon. Nung nangi-scam pa tayo? Oo. Kasi noon, lahat mamahalin ang gamit natin. Lahat matitibay, magaganda. Tapos ngayon, kung kailan mabait na tayo, saka naman bulok itong mga gamit natin. Magpasalamat na lang tayo sa kung anong meron sa atin ngayon. Babawi naman. Babawi? Babawi tayo? Kailan? Parang alagay eh, binabawian na lang tayo eh. Alam ko bad trip ka lang ngayon. Pero bukas malay mo makabawi na talaga. May magbigay ng malaking tip sa'yo o baka makapulot ka ng pera. Bukas, maraming pwedeng mangyari. Bukas, baka meron na namang masama mangyari. Ay, hindi ko na alam ang gagawin at sasabihin sa'yo, Brando. Para na akong sirang plaka sa kasasabi sa'yo na magiging okay din ang lahat. Parang hindi na nga kasi magiging okay ang lahat. Bakit? Bumalik na lang tayo sa dating gawi. Gumanti tayo. Manloko ulit tayo. Nakatitig lang sa akin si Jenny noon. Tinatansya kung testing lang ba ang sinasabi ko sa kanya. Dala ba ng sama ng loob kaya naisip kong bumalik na lamang ulit sa pang-i-scam? Hindi ko rin po alam. Pero ng mga oras na yon ay sobrang sama lang din talaga ng loob ko.
Hindi ako mapalagay kung bakit ganon ang nangyayari gayong maayos naman na kami. Hinaplos ni Jenny ang mukha ko at wala siyang ibang sinabi. Hindi ko mabasa ang laman ng isipan niya. Hinalikan ko siya at sinabing sorry kung nagwala ako. Sorry kung naisip kong bumalik sa panloloko. Ngumiti lang si Jenny sa akin, tulad ng dati ay wala pa rin itong sinasabi. Niyakap niya ako at nakontento lamang kami sa katahimikan na namamagitan sa amin. Kahit papaano ay gumaan na ang loob ko at pagkatapos noon ay pinagmasdan ko na ang mga gamit namin sa bahay. Meron kaming sala set na hiningi namin mula doon sa isang decluttering group sa Facebook. Marami ng sira at kumupas na ang kulay. Hindi na rin magandang upuan dahil lang nipis na ng foam. Pero tinis namin yon dahil wala namang kaming ibang pangbili. Kailangan naming magtipid. Wala kaming microwave, hindi gaya dati na mamahalin pa ang nabibili namin. Ang hilig pa naman naming magpainit ng pagkain. Binenta namin lahat ng naipundar naming gamit noon para wala na kaming bitbit papunta ng probinsya. Akala kasi namin ay hindi na kami babalik pa ng Metro Manila. Pero masyado kaming nagsalita ng patapos. Naninibago talaga ako sa laman ng bahay namin, lahat ay marurupok. Tulad ko ay marupok na rin ako sa tukso. Sa tukso na bumalik na lamang sa panloloko para muling guminhawa ang buhay ko. Hindi kami bumalik sa pang-i-scam. Kinausap ako ni Jenny, ang sabi niya sa akin ay magtiis pa kami ng konti. Kahit papaano naman daw ay biyaya pa rin masasabi na meron kaming trabaho. Na hindi pa rin kami nakukulangan sa pagkain sa pang-araw-araw. Maging kontento na raw kami dahil kahit maliit lang, nakakapag-abot pa rin kami kina Nanay at Mimi sa probinsya. Yun na lang din ang pinanghawakan ko para mawala na ang sama ng loob ko. Sumali na nga rin kami sa isang church group sa barangay namin para mas lumakas ang koneksyon namin sa Diyos. Baka kasi kulang pa talaga at nagtatampo pa sa amin si Lord dahil sa dami ng mga niloko namin. Kaya pending tuloy ang ibang blessings niya para sa amin. Sa pagpapatuloy namin sa buhay, ang dami pa rin nangyaring hindi maganda. Laging nasa-short si Jenny, nadadaanan pa rin siya ng mga manloloko. Pero di tulad ng dati, tahimik na lamang siyang tinatanggap yon. Bilib ako sa pasensya niya. Ako naman may fake bookings din na syempre kailangan kong abonuhan. Sayang pa yon sa gas. Ilang beses pa akong muntikang mahablutan ng cellphone. Naging matumal din ang pagde-deliver ko dahil ilang beses akong binigyan ng mababang reviews ng mga customer ko na konting mali ko lang ay binabagsak agad sa 1 star ang review sa akin. Tulad ni Jenny, tahimik ko lang din at tinanggap yon. Hindi ko nga lang alam kung hanggang kailan kami tatahimik ng asawa ko. Hanggang isang araw ay nagbago na ang lahat. Pagka-uwi ko, maayos ang ngiti ng misis ko. Matagal ko na siyang hindi nakitang nakangiti ng totoo. Maski ako ay ganon din tuloy ang naging ngiti ko. Brando! Wow! Ang saya naman ng pagsalubong mo sa akin. Para akong OFW na sinundo ng misis sa airport. Good mood ha? Good mood talaga! May good news? Marami tayong stock na baboy sa ref. Pang 2 linggo siguro yon. Tingnan mo! Bakit ang dami naman natin stock ng karne ng baboy? Binigay sa'yo ng boss mo? Boss ko magbibigay ng karne ng baboy. Sus! Sama lang ng loob ang kaya niyang ibigay sa akin. Eh paano nga nangyari to? Huwag ka magagalit ha. Jenny, anong ginawa mo? Ginantihan ko lang naman yung mga magagaspang ang ugali na customers ko eh. Paano ginantihan? Kasi naman, kasalanan din nila. Paano mo sila ginantihan? Ano? Binabawasan ko yung karne ng baboy na binibili nila. Paano mo nagawa na hindi nila napapansin? Inaral ko. Bilis lang ng kamay ang puhunan.
Tsaka may nakita nga ako sa Facebook reel kasi nung nakaraan eh. Yung isa bang tindera ng karne ng manok na nandadaya. Ginaya ko yung teknik niya. Pagkakilo ko, kunwari papatong ko muna sa sangkalan sa tabi ko. Tapos chichika-chikahin ko yung customer para bumili pa. O kaya sasaktuhan ko na naglalabas sila ng pera sa wallet nila. Yun, gamit ang isang kamay ko, binabawasan ko na yung laman ng karne nila na nakasupot na. Mababa kasi yung pwesto kung saan nakapatong yung sangkalan. Kaya hindi nakikita ng customer pag nakaharap sa akin. Nakarami tuloy ako. Araw-araw ko na ito gagawin. Oh, ay bakit tumatawa ka lang dyan? Nakaka-relate lang ako sa'yo. Paano nakaka-relate? Nanloko rin ako ng mga magagaspang na ugali ng customer ko. Uy, kwento ka naman! Suportado kita dyan! Kapag napapansin ko mainipin yung customer at tumatalas na yung dila sa chat, babagalan ko lalo pagpunta sa kanya. Nagdo-double book pa ako ng customer para mas lalong bumagal ang pagde-deliver ko sa kanya. Tapos pagdating doon sa drop-off, magdadrama na ako. Magdadrama? Oo! Kasi alam kong magagalit na sila at bibigyan na ako ng mababang review. Kaya inuunahan ko na ng drama. Ang sasabihin ko, nasa ospital ang anak ko kaya hindi ako mapakali. Tapos syempre, dadagdagan ko pa yan para bigyan nila ako ng malaking tip. Sasabihin ko na problemado ako sa pambayad sa ospital dahil single dad ako at lahat ng gastos sa coma ako. Wow, naging single dad pa bigla! Syempre, palusot ko lang yun lalo na kung ang customer ko inanay na. Maaawa yun sa akin. Mabilis kayo mabilib ang mga tao kapag single dad ka. Mas kakaawaan ka lalo kapag alam nilang ikaw lahat ang umaako ng responsibilidad sa bata. May napanood akong gano'n sa Facebook eh. Nakarami ka ba naman ng tip dahil yan sa mga ginawa mo? Oo naman. May dagdag na 5K ako ngayong araw. Hindi pa kasama dyan yung kinita ko sa pagde-deliver ha. Sa pagsisinungaling lang lahat galing yan. Aba, mas malaki naman palang kinita mo kaysa sa akin eh. Kaya huwag ka na magluto. Babas na lang tayo ngayon. Libre ko na. Day off naman natin bukas eh. Bala ko nga sana kanina magsamgyupsal na lang tayo gamit yung karne ng baboy dyan sa ref eh. Pwede naman kung yan ang trip mo. Bilhin na lang tayo ng lettuce. Score na rin tayo ng lutoan na pang sangyupsal. O kaya sakalan na lang tayong magluto ng karne ng baboy. Bili ka ng lettuce. Eh parang hindi naman sangyupsal yung nangyari. Parang nagprito ka lang ng pork chop niyan eh. Nagtawanan kami ng malakas pagkatapos ng usapang yon. Yun ang unang beses na nakatawa kami ng ganon sa sobrang daming panloloko at pahirap na ginawa sa amin noong mga nakaraang buwan. Parang doon pa lang kami nakabawi. After nga ng tawanan na yon ay natahimik kami. Na-realize namin na parang bumalik lang din kami sa panloloko. Depensa ko naman, ginawa lang namin ang panloloko doon sa mga taong masama ang ugali sa amin para iwas lang ang guilt tulad nung dati. Tumango lang si Jenny, parang sumang-ayon na lang din siya sa sinabi ko. Baka nga hindi counted ang panloloko namin yon kung masama naman ang ugali ng taong bibiktimahin namin. Kumbaga kami ang karma nila. Kaya naman pinagpatuloy namin ang ginagawa namin yon. Kapag masama ang ugali ng customer namin, ini-scam namin sila. Pero habang tumatagal, naging matumal ang mga customer naming masasama ang ugali. Nabawasan tuloy ang extra karne ni Jenny at extra tip para sa akin. Kaya naman naisip naming ipagpatuloy pa rin ang ginagawa namin kahit doon sa mabubuting customers namin. Pero nililimit lang namin sa 10 customer a day. Saka sinisiguro namin na mayaman ang customer na lolokohin namin para hindi naman masakit sa bulsa niya kung sakaling mabudol namin siya. Yun na nga ang naging usapan. At unti-unti ay nakabangon na kami. Nakabili pa nga kami ng bagong sala set. Meron na kaming microwave. At mas malaki na rin ang napapadala namin kina nanay at kay Mimi. Masaya na kami sa ganung buhay, give up na kami sa pagbabago. Kasi mukhang pinanganak kami sa mundong ito para manloko ng kapwa. Hanggang isang araw ay biglang may nangyari, Papa Dudut. Brando! Oh, bakit ka umiyak? Ano nangyari? Si Mimi! Ano nangyari kay Mimi? Tumawag kanina si nanay. Huwag mo na akong bitinin, Jenny. Kinakabahan na ako eh.
Ano nangyari sa anak natin? Na-scam daw ng kano. Kano? Hindi pa nga sigurado kung kano yun o Pinoy din na nagpapanggap lang na kano para mang-scam eh. Sabi mo sa akin lahat na nangyari. Itong si Mimi daw kasi may chinachat na kano. Nakilala niya sa isang dating app na tinuro sa kanya nung kaklase niya. Tapos, mamaya ka na umiyak parang awa mo na. Naiinis na ako eh. Eh masisisi mo ba ako kung naiiyak ako sa kalagayan ng anak natin ngayon? Sorry. Alam mo naman pagdating kay Mimi, masyado akong sensitive. Eh na-inlove daw siya dun sa kachat niyang kano. Tapos nagpapadala siya ng pera doon para makaipon daw yung kano na yun ng pamasahe niya papunta dito sa Pinas. Wala raw kasi pera yung kachat niyang yun dahil na-bankrupt daw yung negosyo niya. At siya pa talaga ang hiningan? Naniwala doon si Mimi? Siya kumuha ng pera para ipadala sa hayop na yon. Eh yun na mga hinihinging pera sa atin ni Mimi para sa school project niya noon. Doon niya pinapadala sa kachat niya. Binenta rin niya yung laptop niya para doon. Anak ng… Sinabi rin ni nanay na nahuli niya ilang beses si Mimi na kumukupit sa wallet niya. Hindi lang daw niya sinita dahil masyadong maramdamin si Mimi nung mga nakaraan. Maramdamin? Dahil doon sa kachat niya? Oo, kasi palagi na lang daw silang nag-aaway kapag hindi nagpapadala ng pera si Mimi. Lagi raw siyang tinatakot na ipagpapalit siya sa ibang Pinay kapag hindi siya nagpadala. Ba naman to? Meron pang mas masaklap na nangyari. Ano na naman? Nagpadala si Mimi ng mga picture niya na nakahubad dun sa kachat niya na yon. Pinilit daw siyang gawin yon. Ano? 14 pa lang anak natin. Eh yun na nga eh. Kaya nga sumasama yung loob ko ngayon. Kasi hindi ko man lang nabantayan yung dalaga ko. Tsaka meron pa. Ayoko na. Parang hindi ko na kaya pakinggan yung sasabihin mo. Nangihina na ako sa mga nalalaman ko. Kailangan mo ito malaman kasi kailangan natin humarap sa mga pulis. Bakit? Ikinakalat nung kachat ni Mimi ang mga picture niya na nakahubad. At ikakalat pa raw yung iba kapag hindi nilakihan ni Mimi ang ipapadalang pera sa kanya. Umuwi na tayo sa probinsya. Kailangan tayo ng anak natin. Brando! Ito na ba yung karma natin sa lahat ng ginawa natin panloloko? Ayokong isipin yan. Eh pero bakit sa anak natin bumabagsak ang karma? Bakit hindi na lang sa atin? Tayo naman ang may kasalanan, di ba? Sa atin na lang sana, huwag na sa kanya. Maganda ka na. Uuwi tayo sa probinsya. Ngayon din. Nang gabing yon, ay inayos namin lahat ng gamit namin at umuwi na kami ng probinsya. Iniwan na namin ang trabaho namin pati ang bahay namin. Mabuti na lamang at bayad na kami at maayos naman naming nakausap ang landlady namin. Pinaliwanag namin ang biglaang pag-alis namin at naintindihan naman niya. Wala na kaming sinayang na oras at nagmadali na kaming makauwi ng probinsya para makapiling at matulungan ang anak namin. Sa pagdating namin doon ay halos madurog kami sa kalagayan ni Mimi. Napakalungkot at napakapayat ng anak namin dahil sa kakaproblema sa nangyari sa kanya. Kung pwede lang naming akuin ang dinaramdam niya ay ginawa na namin. Lumapit na agad kami sa mga pulis para magpatulong at hinintay na lang namin ang pagkahuli ng scam sa anak namin. Hindi namin siya kayang patawarin, pero mas hindi namin kayang patawarin ang mga sarili namin. Doon namin napatunayan na totoo ang karma at ang masakit lang dito sa pagbisita ng karma sa anak namin mismo napunta. Mas doble ang sakit noon. Triple pa nga. Kaya doon na mismo namin hininto ang pang-i-scam ng tao. Pumirme na kami sa probinsya para mas mabantayan ang anak namin. Mas kailangan niya kami roon. Hindi kami aalis. Hindi naman nakakamatay kung magdahan-dahan kami sa buhay. Hindi naman kami mamamatay kung masyado na kaming nabuburyong sa katahimikan ng probinsya. Minsan nga naisip namin, baka mas kailangan namin yon. Baka kailangan namin mag-slow down sa buhay at namnamin ang kapayapaang hatid ng probinsya. Baka lang namin hinahanap-hanap ang mabilis na Metro Manila ay dahil may pilit kaming tinatakbuhan sa mga sarili namin na kailangan naming harapin. At sa pagyakap namin sa mapayapang probinsya,
Baka dito na rin kami magkaroon ng kapayapaan ng loob. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brando. Ni minsan huwag nating subukang mandaya o manloko ng iba. Lalo na yung mga lumalaban ng patas at walang ibang ginawa kundi ang mapabuti ang buhay nila sa tamang paraan. Totoong nakakainggit ang bilis ng asenso ng ibang tao. Pero maghintay ka lamang dahil darating din naman ang sayo. Hindi mo kailangang manglamang ng ibang tao dahil una sa lahat tayo ay may kakayahang umasenso kahit na hindi pa tayo manloko. Sa unay mahirap at mabagal ang lahat. Pero minsan ay kailangan natin to para mas pahalagahan natin ang bawat iyapak natin sa ating paglalakbay patungo sa tagumpay. Minsan ay kailangan ding maging mabagal para mas makapagmasid ka pa at mas maging pino ang gagawin mong desisyon sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.